Malinaw ang pahayag ng PIDEA na si Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi kasama sa kanilang listahan ng mga sumasailalim sa pagmamanman dahil sa ilegal na droga, ayon sa kanilang pahayag. Naglabas ng kontrobersyal na pahayag noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sinasabing gumagamit di umano ng ilegal na droga si Marcos sa panahon ng isang rally laban sa charter change sa Davao. Sinabi ni Duterte na noong siya ay alkalde, ipinakita sa kanya ng PIDEA ang ebidensya na si Marcos ay nasa kanilang listahan ng mga gumagamit ng droga. Sinabi ng PIDEA na si Duterte ay alkalde ng Davao mula 1988 hanggang 1998, 2001 hanggang 2010, at 2013 hanggang 2016, gayunpaman. Ang ahensya sa pagpapatupad ng batas laban sa droga ay itinatag lamang noong 2002. Gayunpaman, binanggit ng PIDEA na si Duterte ay may sarili rin siyang narco list nang siya ay naging pangulo noong 2016. Sinabi ng ahensya na binuksan lamang nila muli ang lista ni Duterte na naging Interagency Drug Information Database. Subalit hindi nagtapos sa alegasyon ng ilegal na droga ang pag-atake ng mga Duterte kay Marcos. Si Present Mayor Sebastian Duterte ng Davao, ang anak ng dating Pangulong Duterte, ay sinabihan din si Marcos na mag-resign kung walang pag-ibig at hangarin para sa bansa. Hindi pa nagpahayag ng opinyon ang anak ni Rodrigo Duterte, ang pinakamataas na opisyal sa pamilyang Davaoenyo, si pangalawang Pangulo Sara Duterte, sa mga pahayag at alegasyon ng kanyang pamilya. Ang anak na babae ng mga Duterte ay tumakbo bilang vice-presidente ni Marcos sa halalan noong 2022. Ito, may panibagong pasabog na naman si Fair Lady Maharlika. Una niyang pasabog yung narcolist ng PIDEA na kung saan nandun si Bongbong Marcos Jr. 3 dokumento ang kanyang inilabas na pinasinungalingan naman ng PIDEA na fake daw, generated ng artificial intelligence. Kaya lang, nasa taong bayan na yan kung sino ang paniniwalaan. Okay, ito, sa latest vlog niya, tungkol naman sa drug test ni candidate Bongbong Marcos noong bago mag-eleksyon noong 2022. Ito, mayroong paliwanag si Maharlika na lumalabas, sabi niya is parang dinoktor ang drug test ni Bongbong Marcos Jr. So ano ang kanyang basihan? Bakit rin nag-test? Bakit dinoktor yung drug test? Ito, pakinggan natin yung napakagandang paliwanag. Napakagaling na investigador itong si Fair Lady Maharlika. Pakinggan muna natin siya at mamaya magbigay ako ng aking comment and reaction. Bonggang-bongga at kinumpare ko sa pulburon test niya kay Sara at kay Trillanes. Okay. Tignan natin, di ba, noong November 22, okay? November 22, 2021, di ba, inilabas ang resulta ni ang pulburon test ni Coting. At pasikreto niya iyon, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya, pinadala ba niya yung kanyang urine sample. You know what? Hindi ko to nasalansan. Of course, ako ay supporter niya. Ba't ko sasalansanin ng time na yon? So wala akong ginawa, kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, itong tawag dito, papel, okay? Yung pinakita ko sa inyo from the PIDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So nung binalikan ko, yung test result ni Coting, yung pulburon test niya, ito yun, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Yan, umpisa muna natin, sabihin na naman ni Lason, is AI na naman to. Okay, ayan si Coting, di ba? Alam niyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So inisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan dyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, yan yung transaction date.
Listen to that. See? Okay, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17, 54. So almost mahigit lang siya ng what? 2 minuto. Okay? 2 minuto. So, when you say sa medical term, you know that mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na kinolect itong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15 mga palangga. Okay? Alas 12:15 ng hapon kinuha itong itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, i-collect tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. Diba? Lahat yun may proseso yung pagkuha ng test. So, 2 minutes lang. Tapos na kaagad, may result. So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng magaganon ka. Dapat 2 minutes, tapos na. Siyempre, may collection of data and specimen niya. So, umabot lang ito mga palangga ng 2 minuto. 2 minutes from the collection of the urine ni Kuting. Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na-discussan natin doon. Pinapasok ba siya doon sa clinic na yon, sa St. Luke's, na walang intervention? Or, actually, maraming possibility na iisip ko. Pwedeng kumuha, kasi mahilig naman sa sachet ng pulburon, pwede may dala siya ng plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi, kunyari ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito, tapos ibuhos niya doon sa container kung saan yung nilalagyan ng specimen. Pwede ganon. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero 2 minutes lang nung time na yun, hindi na-overlook natin lahat yun. Kayo mga dilawan na-overlook nyo, wala yatang nag-discuss about it. But ganun pa man, compare natin si Inday at yung kay Tralianes. Okay, ito ha, mga palangga, yan kay Kuting yan, hindi yan AI. Sabi na ng Tilason AI. So, kinuha ko yung kay Inday. Okay? Ito si Inday. Si Inday ay, anong date to? Test kit din yung method ng testing niya. This is 2021, magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay, yan yung kay Inday. So kay Inday, transaction date niya is 11/24. Ito niya. November 24, 2021, ang transaction date ni Inday ay 10:58 a.m. O sinumiti niya yung yung specimen niya, urine, okay? Report date, okay. Umabot pa wait. Dali, lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga. So 10:58, no, the same day, 11. O ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So mahigit 4 na oras. Mahigit siyang 4 na oras, pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from that? Okay, stop ko muna dyan. So, ako ilang beses na akong nagpa-drug test. Kailangan yan sa amin nung nasa team service pa ako. Imposible yung 2 minutes lang pag-submit mo ng sample, after 2 minutes, mayroon ng resulta. Nako, imposible. Kayo, kung sino sa inyo ang nakasubok ng magpa-drug test. Ako last year, nagpa-drug test lang ako para sa LTAP, License to Own and Possess a Firearm. Naghintay ako mga more than 2 hours bago lumabas yung... Hindi, 3 hours pala. So, tama yung ikinompare na result ni BP Inday Sara, halos 4 hours. Maalala ko, last year, nagpa-drug test ako. 4 hours nga. 3 to 4 hours. Yun ang normal. Eh bakit? Ito, napakagaling si Marlica.
bakit 2 minutes lang, resulta kagad? Nako, kailangan ng matinding kung na naman ito. Ano na naman kaya ang i-counter ng PIDEA kay Maharlika? Ay, nako. So, once and for all, para matapos na ang issue na ito, sana ang inaakusahan magpa-drug test na lang yung public o yung supervise. Hindi yung artificial intelligence, kung ano-ano, hindi mo maiwasan ang taong bayan na magduda. Kasi nga, imposible. May nabasa akong comments sa vlog ni Maharlika. Sabi niya, meron siyang drug test facility para sa mga kumukuha ng driver's license. Sabi niya, napaka-imposible ang 2 minutes time lang na may resulta kagad. Sabi ng nagme-may-ari ng drug test facility. So ako, nasubukan ko na 3 to 4 hours ang average time bago mo makuha ang resulta. So ito, dapat sagutin na naman ng PIDEA o Malacanang. Anyway, salamat sa mga ganitong pagbubulgar ni Maharlika. May nagsasabi na fake daw yung mga peke, yung kanyang mga revelasyon. Lang may mga taong naniniwala din. Ito na po yung battle of public perception or public opinion. So, ang katotohanan mananaig. Ang liwanag, yan ang mananawi over sa kadiliman. Mabuhay ka, Fair Lady Maharlika.